Mga kabayan, ganito ang mangyayari pag hindi kumpleto ang armaments ng barko bago e-deliver sa Pilipinas. Katulad ng BRP Jose Rizal Frigate, mag-aanim na taon na, hindi pa rin kumpleto ang mga armas. Kaya dapat sa pagawaan palang kinumplito na ang armas, para ready na kaagad sa mission. Bago pa naman ang barkong ito, tapos kulang pa ang mga pangdepensa. Kung ganito lang ang depensa niya na hihintayin muna ang missiles na makapasok sa range ng kanyang air defense na 8 kilometers bago patamaan, mahihirapan na itong depensahan ang kanyang sarili, dahil sa ganyan na distance seconds na lang ang bibilangan bago tamaan ang barko. Paano kung 5 missiles ang parating, 4 lang yung missiles niyang pangdepensa, gamitan na lang ng baril baka matsambahan pa. Aanhin mo ang maraming barko kung mahina naman ang depensa, mas mabuti na kaunti basta fully armed, talagang magbibigay talaga ito ng quality na laban. Dapat kumpletuhin muna nila ang mga armas ng barko bago bumili ng bago. Para may idea kayo kung anong mga armas pa at mga sensors ang kulang sa BRP Jose Rizal class frigates, aalamin natin. Pero bago natin aalamin, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna ay mga Jose Rizal class frigates. Pareho ang kanilang designs at mga armas. Sa ngayon ito pa lang ang kanilang mga armas at mga sensors. Ang BRP Jose Rizal class frigates ay mayroong combat system na Hanwha Systems Naval Shield Baseline 2. Ang kanyang search radar ay Hensoldt TRS-3D Baseline D Multi-Mode Phased Array C-band radar, na may range na 200 kilometers. Ang kanyang navigation radar naman ay Kelvin Hughes Sharp-Eye I-band at F-band radars na may range na 44 kilometers. Ang kanyang fire control radar ay Selex SNA-25X fire control radar na may range na 20 kilometers. Mayroon din itong electro-optical tracking system na Safran Paseo NS Electro-Optical. Ang kanyang tactical data link ay Hanwha Systems Link P-Link K derivative. Ang kanyang sonar naman ay Harris Model 997 Medium Frequency Active Passive Hull-Mounted Sonar. Ang kanyang electronic warfare and decoys ay Elbit Systems Elizra NS9003A. Dito naman tayo sa kanyang mga weapons. Sa kanyang anti-ship missiles naman ay 4 na SeaStar SSM-710K anti-ship cruise missiles, na nasa 2 twin-round inclined canisters. Dapat ginawa na lang na 8 ito, talagang banitin pa. Sa kanyang anti-aircraft missile naman ay 2 Simbad RC Twin Mistral missile launchers, na ang isang turret ay nakalagay sa port side at ang isa ay nakalagay sa starboard side ng barko. Ang missile na gamit dito ay isang short-range missile, na may range na 8 kilometers. Pangdepensa lang talaga ito sa drones at mga missiles, hindi nalalapit ang mga jet fighter sa 8 kilometers na distansya mula sa barko, suicide na yun sa kanila. Ang kanyang anti-submarine naman ay 2 Triple Tube 324mm torpedo launching systems, na ginamitan ng K745 Blue Shark torpedoes. Ang kanyang baril naman ay isang Otto Melara 7662 Senior Dual-Purpose Rapid-Fire Autocannon, isang Aselson Smash 30mm Remote Weapon Station Autocannon, at 4 na K6 12.7mm 50 calibers heavy machine guns. Kulang na kulang talaga ang pangdepensa ng barkong ito, mayroong pangdepensa pero puro short range pa. Ito ang mga hindi pa naikakabit na mga armas at sensor sa BRP Jose Rizal class frigates. Una ay ang kanyang Link 16 LOS datalink. Ito ay napaka-importante sa barko, dahil ang Link 16 ay ginagamit ng mga military aircraft, ships, at ground forces, para makapagpalitan ng kanilang mga nakikita at mga impormasyon na nakukuha ng bawat grupo. Kaya napakalaking tulong ito para maging matagumpay ang isang misyon. Ito pa ang hindi nailagay, ang Link 22. Ito ay nagbibigay ng beyond line of sight communications. Parang Link 16 din ito, ang kaibahan lang pang malayuan na, lahat ng kasaling bansa na mayroon ito pwede makapag-communicate at makashare ng kanilang mga impormasyon. Ginagamit ito ng NATO, US at mga allied forces. Sa kanyang sonar may kulang din, ang kanyang sonar na hindi pa naikabit ay ang Thales Captas Two-Towed Array Sonar. Napaka-importante din ito, dahil nagbibigay ito ng long-range, highly sensitive underwater detection, at tracking, lalo na sa mga submarino na sobrang tahimik.
Kaya malayo pa lang ang submarino malalaman na kaagad pag mayroon nito ang barko. Mas safe ang barko pag hindi makalapit ang submarino. Ang kanyang weapons may kulang din. Ang kulang sa kanyang weapons ay ang kanyang 8-cell vertical launching system. Mayroon na pero wala pang missile na laman. Ayon sa plano ang missile na ilalagay dito ay MBDAVL Mikanang, na isang medium-range missile na may range na 40 kilometers. Kaya pag malagyan nito gaganda ang depensa ng barko, dahil malayo pa lang ang threat pwede ng patamaan. Pag di tinamaan may time pa ulit para makapag-fire ulit ng sunod na missile hanggang mapasabog. Ang isa pang hindi na ikabit ay ang kanyang close-in weapon system. Ito yung pinaka-last defense ng barko kaya dapat may kabit din ito. Sana lahat ng kulang ng mga weapons at mga sensors ng barkong ito, dapat may kabit na para naman hindi madaling matamaan. Mayroon namang plano na i-upgrade or ikakabit ang mga kulang niyang weapons at sensors. Katunayan niyan, mayroon ng target kung kailan ito matatapos. Ang target ng Philippine Navy ay matatapos sa nasa late ng 2026 or early ng 2027, depende kung mayroong pondo. Medyo matagal pa, dapat pinupondohan na nila yan. Kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.